Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Miyerkules, ngayon ay June 2, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita sa pagtitrade ng stock investment sa ating PSE Stock Market Philippines kahit tayo ay nasa bear market stage pa rin. Syempre at yan ay dito lang naman guys sa ating PSE Stock Market Tutorial for Beginners. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. Okay, binuksan ko itong aking Call Financial Broker account na ginagamit sa ating pag-trade ng stock sa ating PSE Stock Market Philippines. Kanina nga sa ating trading day ngayong June 2, 2021, nagkaroon tayo ng buying and selling stock sa ating PSE Stock Market Philippines. Nagbenta tayo ng mga stock na meron na tayong konting kita dito kay JFC o ang ating Jollibee, yung binenta na natin guys, no? Saka si PRMX kasi meron na tayong konting profit dito. After that, nagkaroon naman tayo ng selling, no? O buying pala. Buying naman itong isang naging transaction natin. After nating magkaroon ng selling ng stock, ibinili rin natin ng stock yung ating ibinenta para i-roll natin yung ating capital dito guys, no? Pumick up naman tayo ng position kay fruit o frutas natin, no? Saka kay LRW kasi nga itong si LRW, ano tayo dito guys, no? Down tayo kaya in-average down natin para bumaba yung loss naman natin kay LRW. Ngayon pupuntahan natin yung aking account, i-confirm ko lang itong naging transaction ko by typing my password para makapasok tayo sa aking homepage. Ito naman guys yung pagkakaroon natin dito ng profit, no? Yung ituturo natin kung paano tayo kikita nga sa ating stock market Philippines by buying, selling and holding stock naman dito, no? Yung mga technique na ginagamit natin lalo na nandito tayo sa bear market ngayon. Okay? Mamaya ipapakita rin natin yung naging actual na transaction natin ng ating buying and selling of stock dito sa ating PSE Stock Market Philippines. Papasukin natin yung homepage ng aking account naman dito guys, no? Mamaya, buksan natin tong ticker. Ito naman yung ticker ng ating mga stock, yung mga naging gains o gainers natin at losers natin for the day kanina sa ating trading day. Itong ating Stock Market Philippines guys, open naman itong ating market sa trading ng Monday to Friday, no? At wala tayong trading ng Saturday and Sunday including holidays. Wala tayong stock trading naman, no? At ito guys, yung oras nito ng ating pagtitrade, ang opening ng ating stock market 9:30 AM at ang closing nito guys 1 PM naman, no? Yung closing ng ating market dito. Okay? Pasukin natin yung aking homepage. I-type natin yung password. Okay, nandito na tayo guys sa aking homepage naman after nating ma-enter yung ating password. Yan guys, no? Dito sa ating homepage makikita ninyo na meron tayong mga actives.
ito naman yung mga naging active sa ating trading day. Meron din tayong gainers, makikita nyo rin yung record nya dito guys, no? At saka yung mga losers of the day naman natin. Yan guys, no, itong mga nakapula. At saka sa baba ng ating call financial account, makikita rin din ninyo yung naging graph ng ating PSE index, no? Ito siya guys, no? Umakyat siya. Ibig sabihin, pag akyat ng ating index na ito, yung mga stock naman natin maraming nag-gains dito. Kasi kung nag-down ito guys, yung mga stock naman natin down din siya, no? Kasi tayo dito, naka-pattern tayo sa ating index naman guys, no? At ang importante nating tinitingnan dito guys sa ating pag-trade ng mga stock sa ating Stock Market Philippines, yung pag-aaral naman ng mga technical analysis at saka fundamental analysis guys, no? Yun yung importanteng basic na alam natin lalo na sa ating mga beginner. At yun naman ay tuturo natin sa iba nating mga tutorial naman dito guys, no? Okay? Puntahan muna natin at i-check yung naging record ng ating PSE index naman. Good day sa inyo guys. I-discuss muna natin yung ating Philippine Stock Exchange Index, yung naging record niya kanina sa ating trading day ngayong June 2, 2021. Kanina, ang ating PSE Index ay nag-open ng 6,631.72, nag-low ito ng 6,631.72 at nag-high ito ng 6,841.69. Saka naman ito nag-close ng 6,841.69 at tumalon ulit ang ating index kasi nagkaroon ito ng medyo malaking gains ulit guys, no? Na 3.23% naman ang naging percentage gain ng ating PSE index. Kaya very good ito guys. Meron tayong 3.23% na gains. Kaya malaking bagay ito guys, no? Para sa pag-angat ng ating index. At ang ating mga foreigners, ito yung pinaka-aantay natin na magandang mangyayari. Nagkaroon tayo ulit ng net foreign buying for the day. I-check natin yung record natin sa ating mga foreign investors naman. Dito tayo sa kanilang table. History data, ngayon ay June 2, 2021, nagkaroon tayo ng napakalaki rin guys, no? 1.82 billion na net foreign buying. At ilang araw na rin tayong green day guys, magmula pa nung May 28, May 31, June 1 at June 2. 4 days na tayong green day sa ating mga foreign investors. Kaya very good ito guys. Yan guys, no, yung bear market natin, mapapansin ninyo, pulang-pula guys, no. At ang lagi nga nating sinasabi, yung inaantay natin na sana bumuti yung lagay ng ating industry at economy para magbalikan yung ating mga foreign investors. Yan guys, no. Meron ng mga unti-unting bumabalik na investment yung ating mga foreigners naman kasi nagkaroon na tayo ng sunod-sunod na 4 na araw na green day na guys, no, which is never pang nangyari mula nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic guys, no. Walang sunod-sunod na 4 na araw. Kumbaga merong gap at bibihira yung green day natin. Pero ngayon, yan siya guys, no. Medyo malalaki na yung pumapasok at nakakabawin pa unti-unti. I-check din natin yung naging record ng ating PSE index sa kanyang day chart naman. Okay, bago naman tayo dumako sa ating pag-analyze ng ating PSE chart analysis, i-check muna natin itong ating nakitang isang fundamental catalyst para sa ating PSE index naman guys, no. Ito ay naitala na nanggaling sa ating ABS-CBN News at naitala June 2, 2021. Ang topic nito, PSE President says 2021 fantastic year for capital raising. Yan guys, no, ibig sabihin gumaganda na yung lagay ng ating PSE index naman. Kaya very good naman itong catalyst na ito para sa ating mga stock na hawak naman guys, no. Check natin ang nilalaman nito. Pasadahan natin saglit. Ito guys, no, basahin natin. Manila, the year 2021 is shaping up to be a good year for capital raising in the Philippines, with several more initial public offering in real estate investment trust offer in the pipeline.
Philippine Stock Exchange President Monson said Wednesday. Homegrown brand Mundi Nissin on Tuesday listed in the PSE following its blockbuster debut, which raised 4.6 billion pesos in what was called the largest IPO in history, Monson told ANC. Tuloy natin guys. Del Monte Philippines Incorporated is also set to launch an IPO that attempts to raise some 44 billion pesos, he said. Two more REITs offering sponsored by Philinvest Land and Robinson Land Corporation are also on the pipeline, he added. I guess I can say the capital raising pipeline for the market this year is fantastic, Monson said. Monson said the PSE has already exceeded last year capital raising achievements by almost 20%. Yan guys, no, maganda ito kasi sabi niya lumagpas na ng 20% yung mga naging achievement ng ating PSE naman last year guys, no. Ibig sabihin mas maganda yung year na ito kumpara last year na nagsimula yung ating COVID pandemic naman. Currently there are two REITs listed in the stock exchange, namely Ayala Land A-REIT and Double Dragon DDMP. Yan naman guys, no, yung naging REIT na ng ating PSE, itong A-REIT at saka si DDMPR. At saka merong nakapila nga guys, ito naman for proposal pa lang ito ng ating Philinvest Land tsaka yung ating Robinson Land Corporation naman ito guys, no. Okay? Okay, sa day chart naman tayo ng ating PSE Index. Ito yung kanyang naging chart guys. Ito na yung good thing guys, no. Nagkaroon na tayo ng breakout dito. Mapapansin ninyo, no, after nating mag-trade dito sa ating downtrend triangle na wedge na ito guys, no. Yan guys, no, yung naging trading natin dito, naglaro yung ating mga trading candles, no. Pero ang good thing dito guys, after niyang mag-trade dito sa downtrend triangle na ito, nagkaroon na tayo ng breakout naman dito. Confirm na yan guys, no, na umakyat tayo dito sa area na ito. I-plot natin ito kung ilan ito guys, no. I-plot muna natin yung bottom. From the bottom, dito tayo guys, no. Tapos yung pinaka-top natin sa ngayon, no, yung present, eto na tayo. Pwede nating sukatin yan. Check natin ito. Yan guys, na umakyat na tayo ng halos 11% pala. Kasi from 6,159.40 nakakyat na tayo ngayon guys, no, dito sa 6,840.59. Good na yan para sa ating start ng pag-akyat ng ating index guys, no. Kasi ang sabi nila, itong ating PSE Index o ang ating Stock Market Philippines, ito ay barometer of the economy naman ito guys, no, ang tawag nila dito. Dahil nga ito ay sukatan ng ating ekonomiya at industriya kung paano ito tumatakbo guys, no. Ang good thing kasi na-implement na yung ating mga vaccinations, nagsimula na ito guys, kaya nagsisimula ng umikot ulit yung ating ekonomiya. Ito naman yung good start para sa gustong magkaroon ng ano dito guys, no, idea sa ating Stock Market Philippines o pag-aralan ito. Ito yung magandang panahon para mag-aral kayo guys, no, napasukin tong stock market natin. Kasi after ng ating tinatawag na bear market, pupunta naman tayo paunti-unti sa pag-akyat ng ating index naman o yung ating economy. Sasabay itong ating PSE Index guys, no, napapasukin na ng ating mga investor naman o foreign investors naman ito. At ang good thing dito sa ating nangyaring pag-akyat ng ating index guys, i-chart analysis natin ito saglit. Makikita ninyo itong ating mga moving average na ito. Nahid natin tong green line. Ito siya guys, no, itong green line natin. Tanggalin natin yung arrow nya. Ito lang gamitin natin. Yan. Ito siya guys, no. Yung green line natin na ito, ayaw mo tanggal nung arrow. Palitan natin. Ito guys, no. Okay na ito.
Yan, ito yung green line natin. Ito yung moving average line ito guys, no? Yan, bumaba na yan. Umakyat na siya ngayon kung mapapansin ninyo. Yan na siya. Pangalawa, itong ating yellow line o moving average 20 naman ito guys, no? Na nakasupport sa ating mga trading candles. Yan na siya. Yung forma nito, kasunod yung ating blue line. Ito naman nung nag-drop ito. Diyan sa ilalim, no? Kasunod itong ating red line. Yung red line natin na ito guys, ito yung MA100 natin ito. At ang huli, itong ating pink line na ito. Ito naman MA200 naman na ito. Ang good thing dito guys, yung ating green line nakaakyat na. Lumagpas na siya dito sa ating blue line. Ito siya guys, no? Unti-unti nang gumaganda o nagiging bullish yung forma ng ating mga moving average, kasi dapat mauna itong ating green line, kasunod yung yellow line, itong ating blue line, red line, tsaka yung ating pink line na mga moving average line ito guys, no? Pero ang good thing, nasa ilalim na lahat ng ating mga candle, no? Itong ating candle ngayon, kasi nag-breakout nga tayo dito. Ito siya ngayon, no? Napakahaba ng kandila. Ang good thing, lumagpas na siya dito sa red line na ito guys, no? Ito yung red line natin. Lagpas na yung ating ulo ng kandila. Ibig sabihin, naging support na ito. Kasi kung dati resistance yan, kung nasa ilalim yung kandila natin, binutas na niya ito guys, no? Kaya gumanda na yung ating index. Ito yung time na mag-select na tayo ng mga magagandang stock para hawakan natin dito o i-trade na natin, dahil gaganda na yung trading sa ating stock market Philippines naman guys, no? Isa pa, itong ating MACD naman guys. Itong linyang ito. Ito yung ating MACD. Nagiging bullish na rin guys, no? Kasi ang sabi nga natin nung isang araw na kung kaya ba niyang tawirin itong ating MACD, itong ating ibabaw ng zero area. Ito kasi yung line ng zero area. Dati napakatagal natin dito sa parting ito guys, no? Itong portion na ito, tagal natin nag-trade dito sa negative area. Ibig sabihin, yung negative area kasi na yan guys, bearish yung ating market natin, no? Talagang down na down yung ating market. Napakahirap mag-trade. Yan siya. Bumaksak ito dito sa ating downtrend triangles nung nag-trade tayo dito sa negative area na ito guys, no? Itong portion na ito, nung nag-trade tayo dyan. Ngayon, ang good thing, umakyat na tayo. Naiba yung kulay. Yan guys, no? Kuha tayo ng dilaw. Umakyat na tayo dito guys, no? At nakaibabaw na tayo dito sa ating above zero area, itong ating MACD. Kaya, ibig sabihin niyan guys, bullish na tayo. Kumbaga, papunta na tayo sa pag-akyat ng ating mga trading candles naman dito. Which is confirm na nga, kasi kanina nag-breakout ulit tayo dito guys, no? Eto na tayo ngayon. Yan siya. Okay? Yan ang pinaka-importanting isang i-consider natin. Itong ating index naman sa pag-analyze, no? Kasi dito nakasalalay lahat. Kaya yung mga beginner natin guys, magandang aralin nyo na ito. Gumawa na ng account kung trip ninyong kumita dito sa ating stock market Philippines naman guys, no? Aralin yung trading at saka yung mga technical and chart analysis natin dito guys, no? Ituturo natin yan sa iba nating mga gagawing mga tutorial videos naman. Okay? Sa ngayon, pupuntahan natin yung naging technique naman o yung naging trading day kanina na ginawa natin sa pag-buy and sell ng mga stock naman at kung paano nga kumita dito. Balikan natin yung aking Call Financial Broker account naman na ginagamit. Okay? Okay, inopen ulit natin itong ating Call Financial Broker account. Nandito tayo sa homepage guys. Mapapansin ninyo itong chart ng ating PSE index. Up ito guys, no? Makikita rin ninyo yung mga ticker natin tumatakbo. Marami tayong mga gainers, yung mga naka color green naman guys, no? Yung red, yun naman yung losers of the day natin. Ito yung actual na trading day natin kanina.
ngayong June 2, 2021 naman ito guys, no? Yan po lang yan yung mga losers of the day. Yung green na yan naman yung gainers of the day. At ito yung mga actives, yan guys, no? Okay? Puntahan natin mamaya yung aking portfolio naman guys, no? I-click natin tong portfolio. Yan. Para makita natin yung mga hawak nating mga stock naman dito. Yan guys, no? Marami tayong hawak na stock. Nandyan si ASEN, APL, BHI, BSC, Davin, Lodi, LRW, Mondi, MRC, PH, APNB, PRMX, si Security Bank, at saka si BUL. Marami tayong hinawakang stock kasi nga nasa bear market tayo guys. Yan yung naging technique natin na i-diversify naman yung ating capitals. Okay, subukan nating ibenta yung mga stock na meron na tayong profit. Unahin natin itong si Jollibee, ang ating JFC, kasi nagkaroon na tayo ng 1,500 pesos na profit at 100 shares. Yan guys, no? Ibenta natin. Ito guys, no, 100 shares. Ibebenta natin siya dito. Lagyan natin ng presyo, no? Kung magkano, 195.40 siguro. Yan yung pinaka-top dito guys, no? Yung unang mabibili, ilalagay natin. Subukan natin siyang i-sell ang ating JFC kasi may profit naman na tayong 1,500. Hindi na rin masama guys, no? Yan siya, yan yung kasunod. I-enter natin yung password para ma-confirm natin na yung ating pag-sell ng stock kay Jollibee. Okay? Enter natin yung password. Yan guys, no? After nito, makikita natin kung magiging successful siya. Yan guys, no? Your order is being sent for execution. Ibig sabihin, on process na ito. Check natin dito sa view modified order. Wala na dito sa view modified order. Ibig sabihin, nabili na, no? O successful na ito. Check natin sa ating portfolio. Okay, nabenta na natin kasi nagkaroon na tayo ng 19,000 na actual balance sa ating portfolio guys, no? Okay? Ito naman yung mga hawak nating stock. Yan yung mga naka-green na yan guys, meron na tayong profit. Mamaya, subukan din natin si PRMX na ibenta rin kasi pwede na rin ito dahil meron na rin tayong 1,600 pesos na profit kay PRMX at 3,000 shares naman ito guys, no? 16% yung gains na natin sa kanya. Habang nasa bear market tayo, diversification yung ginamit nating technique guys, no? Pero dahil nga nakita natin kanina, medyo bumubuti na yung lagay ng ating PSE index. Kasunod niyan, gaganda na itong ating mga stock na ito guys, no? Kaya habang nandito tayo sa bear market at pabuti na yung lagay, pinoposition na natin yung mga pinipili nating stock. Kagaya ng ating ASEN, si Dito, pinoposition na natin yan para sa mga pagbubodega para magkaroon tayo ng mga position trade din dito sa ating PSE stock market, stock naman na hinahawakan. Okay? Saka wala namang problema guys kung anong technique yung gamitin, as long as kumikita tayo guys, no? Pwedeng mag swing trade tayo, pwede ring dagdagan natin ng position trade. Okay lang naman yan guys, no? Basta may profit tayo. Okay? I-check din natin itong chart ng ating PRMX bago natin siya ibenta. Yan guys, no? Maganda pa rin naman yung chart nito kasi nga binomba yung kanyang price action. Makikita ninyo, napakahaba yung ating kandila dito guys, no? Yan, at ang good thing, itong ating kandila kay PRMX above lahat ng ating moving average, no? Nasa taas ito. Kaya uptrend pa yung naging ano nito guys, no? Yan siya. Uptrend yung naging trading candles nito o next move nito guys, no? Ganun din itong ating MACD, mapapansin ninyo na bullish din ito guys, no? Pero dahil satisfied na nga tayo guys sa ating naging gains kay PRMX, pwede na rin natin tong ibenta kasi baka bumaba pa yung maging next na candle nito. Kaya para makasigurado tayo, mag-take profit na rin tayo sa kanya. Okay? Balik tayo sa ating account. Puntahan natin ulit yung ating trade at portfolio naman guys, no? Yan, para ma-check natin si PRMX na ibenta natin, i-sell natin siya. Yan guys, no? Okay? Yan yung kasunod nating ibibenta naman. Pwede na yan kasi nagkaroon na tayo ng 1,600 pesos na gains naman kay PRMX. Sell natin. Yan guys, no? At 3,000 shares,
i-sell natin siya ng around 3.85 ang pinakamababa sa asking price. Ang active price ng ating itong PRMX nasa 3.81. Siguro pwede na tayo sa ano guys, no, 3.84 para maibenta natin siya agad. Yan guys, no, 3.84 tayo at 3,000 shares. Meron tayong 11,400 na magiging ano naman dito, no, presyo. Yung total amount natin. Subukan natin na ibenta ito, preview order naman. Okay? Yan guys, no, ito na yung kasunod. Nakalagay niya sa table na kailangang i-confirm lang natin yung password. Try nating i-confirm na ibinebenta na natin ito. Okay, i-type natin yung password para ma-confirm ito. Yan guys, no, your order is being sent for execution. Na on process na ito. Check natin. Yan guys, no, nandito na siya sa ating view modified order. Okay, balik tayo sa ating portfolio. Yan guys, no, hindi pa nabili, 19,000 pa yung ating actual balance. Check natin. Ito na yung ating PRMX. Naibato na natin siya guys, no, on process, kaya nag-zero na yung ating uncommitted shares. Kasi on process na tayo ng selling naman dito. Waiting na lang tayo guys kung mabibili ito. Mawawala na siya dito sa ating ano, no, sa table natin na ito at may pupunta na sa ating actual balance naman. May dadagdag na sa ating ano dito guys, no, actual balance. At habang on process pa yung ating selling naman kay PRMX, subukan nating bumili na ng fruit siguro guys, yung ang ating prutas naman. I-roll natin yung naibenta nating JFC. Pwede na tayong bumili ng prutas siguro. Kasi maganda naman itong nagiging growth stories ng ating prutas. Marami siyang catalyst, no. Kaya pwede tayong pumick up din ito. Yung ating cash balance, meron tayong 19,000. Pwede tayong bumili ng kahit 19,000 pesos guys, no. Pero ito guys, ang per board lot 1,000 naman kay prutas natin, no. Ilagay natin, check natin yung 1,000. Yan guys, no, ang 1,000 naman na share natin na bibilhin, ang presyo is 1.46 guys, no. Pwede natin ilagay na ganyan. Magiging presyo nito is 1,400 pesos lang, no. O 1,000 at 1,500 pesos yung at 1,000 shares. Kaya dadagdagan natin dahil medyo meron pa naman tayong cash balance guys, no. Gagawin siguro nating ano ito, kung magkano ang aabutin. Kung 2,000, yan lang siya guys, no, 2,922. Kaya pwede nating gawing ano ito siguro 5,000, no. Pwede ring 5,000, 7,000 plus, no, yung magiging total price. Pero dagdagan natin para hindi sayang yung tax naman. Tsaka yung kung maganda yung magiging growth ng ating prutas, medyo malaki yung magiging profit natin pag malaki naman yung bibilhin nating shares dito guys, no. Pwede na siguro ito 12,000 shares, 17,000, no. O kung 14,000 naman, 20,000 pesos na, no. Kaya dito lang tayo sa 13,000. Yan guys, no. 13,000 shares at 18,000 plus. Pwede papasok tayo kasi 19,000 yung cash balance natin, no. I-confirm natin yung password kay prutas natin para mabili naman natin ito. Ma-roll natin yung ating capital para kumita ulit. Antayin lang nating magkaroon ng profit ulit ito guys, no. Check natin sa modify view order, wala na siya. Malamang nakabili na tayo ng prutas. Balik tayo sa portfolio. Yan guys, no, nakita ninyo yung cash balance natin 11,000 na lang. Ito na yung naging ano natin guys, no, yung pinagbentahan naman natin ito kay PRMX na. Yan guys, nawala na yung PRMX natin. Nakabili na tayo ng prutas, no. Meron na tayong ilan ito, 13,000 shares na tayo kay prutas naman at 18,000 plus yung presyo nito, no. Meron pa tayong natitirang 11,000 plus na cash balance yung pinagbentahan natin kay PRMX naman ito guys, no.
pwede rin nating ibili pa yan. Pwede nating i-average down itong si ano natin guys, no? Itong LRW. Pwede rin nating i-check yan. Kasi nga, down tayo kay LRW para makabawi tayo dyan guys. Kasi nga ang sabi nila hanggat hindi mo ibinebenta, yung mga red na yan is paper loss pa lang yan at paper gains kung hindi mo ibinebenta. Subukan natin siguro. Okay? I-check din natin mamaya yung graph ng ating LRW guys, no? Kung ano yung mga technical chart analysis naman dito. Kung pwede tayong mag-average down kay LRW natin. Itong record natin na ito ay actual trading naman natin ngayong June 2 ito guys, no? Yan ang ating LRW. Down tayo ng negative 9.27 naman dito. Kaya pwedeng i-average down siguro natin ito guys, no? Okay? I-check muna natin yung naging chart naman ng ating LRW. Kung pwede tayong mag-average down. Yan guys, no? Yung naging chart nito, yung MACD natin guys, medyo bullish na rin yung naging forma nito guys, no? Kasi nasa ibabaw na itong ating blue line. Ang antay na lang kung kakayanin ba nitong lumusot o tumagos dito sa ating ibabaw ng zero area. Ganun din itong ating mga ano, no? I-check din natin itong mga moving average. Yan naman guys, yung moving average natin medyo good na rin kasi nasa ibabaw na rin yung trading candle natin. Isang moving average line na lang, itong blue line na lang guys, no? Yung nasa ibabaw nito. Yan, kaya pwede na rin tayong mag-average down habang nagre-ready na itong maging bullish itong ating LRW naman guys, no? Pwede na tayong pumick up o i-average down habang mababa pa yung presyo nito para bumaba yung naging loss naman natin kay LRW. Kasi nga ang sabi nila hanggat hindi mo ibinebenta ito, ang sabi ng ating libro, paper loss pa lang ito guys, no? Pwede pa nating i-average down hanggat hawak pa natin yung stock na ito guys, no? Para hindi naman ganong kalaki yung ating magiging loss. Okay? Balikan natin yung ating account. Punta ulit tayo sa ating portfolio para i-average down natin ang ating LRW naman guys, no? Pasukin natin. Meron pa tayong 11,900 na cash balance. Pwede nating idagdag ito kay LRW para mag-average down yung presyo naman nito. Subukan nating bumili ulit guys, no? Yan, yung ating LRW. Down tayo ng 9.27% nga. I-sell natin. Yung guys, no? Tignan natin kung ilang shares yung pwede nating bilhin dito sa hawak nating cash balance na ito. Ang per board lot ng LRW nasa 1,000 shares, no? Yung per board lot nito. Kung 1,000 times ilan tong presyo nito, 1.70. Yan guys, no? Subukan natin para makalculate natin kung ilan yung magiging budget naman natin dito guys, no? Pwedeng kung 1,000, 1,700, mga 5,000 siguro ang pwede nating mabili dito ngayon guys, no? Lagay natin yung presyong 1.70 muna. 1,722, no? Yung 1,000 shares. Ayan, subukan nating kung ilan ang mabibili natin guys, no? Dito sa 5,000, 8,000, no? 6,000. So kaya pa pala ng 6,000, no? Kasi 10,000. Kung 7,000, hindi na obra guys, no? Sumobra ng konti. Babaan natin tong magiging presyo. 1.69 lang natin bibilhin guys, no? Para pumasok yung ating budget. Yan, pasok na tayo. 11,800 plus. Yung budget natin nasa 11,900. Yan guys, no? At 7,000 shares, 1.69 yung ating magiging presyo naman per share. I-input natin password. Your order is being sent for execution on process na ito. Check natin dito sa modified view order. Yan siya guys, no? Na-process na natin 7,000 shares at 1.69 pesos. Pero wala pa siya dito sa ating portfolio guys. Ibig sabihin yan pa, no? Yung buying power natin naging 52 kasi naibawas na dito, no?
Yan, i-check natin. Wala pa siya guys, no? Hindi pa nadagdagan yung ating LRW. Mamaya babalikan natin ito kung tatamaan ba yung ano natin, no? Yung bid offer natin na 1.69 kasi doon inabot yung ating budgetary. I-check natin ulit after how many minutes siguro guys, no? Babalikan natin kung ano yung naging presyo ni LRW, kung nakabili ba tayo o umakyat yung presyo. Kasi kung aakyat yung presyo, lalagpas sa ating presyo guys, hindi tayo makakabili. Ganun lang naman yun eh. Okay? Saka ulitin ko guys, na yung mga gamit nating technique sa ating pagtitrade sa ating stock market Philippines, wala namang problema guys, no? Kung mag-leverage tayo o either pupuruhan natin yung isang stock, no? Mag all in tayo, wala na ring problema doon. Ang goal lang naman natin dito, iisa lang guys, no? As long as magkakaroon tayo ng profit, walang problema dito. Ang good thing lang pag nag-diversify kayo, una sa mga beginner natin guys, ang maganda dito, yung matututo kayo kung paano naman mag-cut loss at saka yung mag-take ng profit, magse-set din kayo kung kailan satisfied na kayo sa naging profit guys, no? At saka kung naging down man ang ating stock na binili, madali kayong makakapag-cut loss naman dito kasi hindi pa ganun kalalim yung losses naman natin kung diversification yung ating ginagamit. Okay? Saka ang isa pang importante para sa ating mga beginner, dapat aralin natin yung technical and chart analysis saka yung catalyst and fundamentals naman ng ating stock na papasukin para magkaroon tayo ng proper planning dito ng ating entry level. At saka dapat magkaroon din tayo guys na kung hindi nasunod yung ating bias, dapat matuto tayong mag-set din ng ating exit area o yung tinatawag nating cut loss level naman guys, no? Kung ilang percent ito para hindi mag-bleed yung ating portfolio naman dito at maprotektahan natin yung ating mga capitals naman guys, no? Okay? Okay, balikan natin yung naging trade natin kay LRW naman guys, kung nakabili ba tayo o hindi. Yan guys, no? Mukhang hindi na tayo umabot sa naging buying natin kay ano, no? Kay LRW sa ating pag average down naman sa kanya. Yan guys, no? Halos ganun pa rin, nandyan pa rin yung ating order. Hindi pa rin tayo nakabili. I-check natin yung kung ilan yung inabot ng presyo ng ating LRW naman kasi 1 PM na, ibig sabihin close na yung ating market naman dito guys, no? Balikan natin yung portfolio, ganun pa rin guys, no? Nasa process siya kaya hindi na tayo nakabili. Yung closing ng ating LRW 1.70 yung presyo nito, no? Nag-close ito ng 1.70 kaya hindi na inabot yung bid natin na 1.69. Okay? Alright, at iyan ang ating naging PSE Stock Market Tutorial for Beginners ngayong June 2, 2021. Magkita ulit tayo guys sa ating kasunod na video. Once again, always stay safe and God bless. Hanggang sa muli!